Kakapasok nga lang namin sa trabaho nang may nadulas na baka. Nakita na nga lang namin to na hindi nga makatayo. Palagi nga kasing nag-uulan dito sa amin kaya naman hindi mapalitan yung lupa. Kaya ito ang dahilan kung bakit namin tinatali yung paa ng baka ay para nga maiwasan yung pagkapilay nila. Pag nakatali nga kasi ang paa ng baka ay maiiwasan yung pagkabisaklat. Kapag nga kasi ito ay nabisakla o yung parang papalaka ang style, mahihirapan nga silang makatayo dahil nga maaaring mapila yung kanilang binti. Mabigat nga ang baka kaya naman hindi sila pwede talagang madulas. Nung natapos ko ng talian ay nilagyan na namin ng puting buhangin. Itong purpose nga ng puting buhangin ay para maging magaspang yung sahig at matuyo na rin kapag basa. May napanood nga ako na isang vlogger sa New Zealand. Kapag hindi makatayo ang baka sa kanila ay tinutulungan nila gamit yung tractor. Yung parang paklam yung style. Hindi ko nga alam kung anong tawag doon. Dito nga kasi sa amin ay kapag nadudulas yung baka, tinatalian namin yung paa. At kung hindi nga talaga makatayo ay ginagamitan namin ng lubid para hilain. Buti na nga lang at nakatayo na yung baka na to. Dahil kung napilayan nga siya at hindi na siya nakatayo, sigurado ako na ibebenta agad ni bossing to. Kapag napilayan nga kasi ang baka ay manghihina ito. Kaya naman kapag napipilayan kami ng baka, kaysa nga naman manghina at mamatay, ay ibebenta na nga ni bossing para hindi masayang. Kung magtataka nga kayo kung bakit nakasemento itong kulungan namin, mga dumi kasi ng baka ay nilalagay namin dito sa gitna at aararuhin na lang siya ng loader para nga naman mabilis at magaan itong trabaho namin. Sa totoo lang ay may lupa yan sa may gilid. Ganito nga ang itsura at nilalakaran ng baka kapag bagong lagay namin yung lupa. Hindi nga kasi kami makapaglagay ngayon gawa nga ng ulan dito at yung dadaanan ng sasakyan ay maputik. Lumulubog kasi yung gulong at ayaw ni bossing yun. Kaya kapag umaraw pa lang at matigas na yung lupa, pwede na nga kaming maglagay ng bagong lupa at maiwasan yung pagdudulas ng baka.